May problema ka ba sa pamamahala ng stress? Ngayon, matutunan mo ang siyam na paraan para makontrol ang stress. Lahat tayo ay nakakaranas ng stress. Ang stress ay nararamdaman natin kapag tayo ay na-pre-pressure, overwhelmed, o hindi makaya ang mga gawain araw-araw. Ang kaunting stress ay maaaring makatulong at magbigay sa iyo ng motibasyon. Pero kapag sobra na, maaari itong makaapekto sa iyong mood, kalusugan, at relasyon sa iba. Maraming dahilan kung bakit tayo na-stress. Halimbawa, school rules or expectation, problema sa mga kaibigan, alitan sa pamilya, o malalaking pagbabago sa buhay mo. Narito ang siyam na paraan para matulungan kang pamahalaan ang stress. Ang ilan dito ay pwede mong gawin araw-araw, at ang iba naman ay pwede mong gamitin kapag ikaw ay stressed. Una, mag-stroll sa kalikasan. Sabi sa mga pag-aaral, ang paggugol ng oras sa kalikasan ay nakakatulong para mabawasan ang stress at magpasaya sa iyo. Pwede kang maglakad, umupo sa ilalim ng puno, manood ng mga ibon, magtanim, magmasid ng mga bituin, o kumuha ng mga larawan ng mga halaman. Pangalawa, simulan ang araw ng maganda. Para maiwasan ang stress sa umaga, magsimula ng mga positibong gawain. Ang paggamit ng mga screen o social media sa umaga ay maaaring magdulot ng stress. Sa halip, pwede kang mag-ehersisyo, makinig sa masayang musika, ayusin ang iyong kwarto o bag, tingnan ang mga layunin mo para sa araw, o kumain ng masustansyang almusal. Pangatlo, matulog ng mabuti. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng stress at pagkabahala. Ang kape ay pwedeng makagambala sa iyong tulog, kaya iwasan ito. Para makatulog ng mabuti, maging aktibo sa araw, sundin ang parehong oras ng pagtulog gabi-gabi, mag-relax bago matulog, o patayin ang mga electronic device ng 30 minuto bago matulog. Pang-apat, mag-ehersisyo. Sabi sa mga pag-aaral, ang mga taong nag-ehersisyo ay mas mababa ang stress. Ang paggalaw ay nakakatulong sa pagtaas ng mga kemikal sa katawan na nagpapabuti ng mood. Pwede kang mag-ehersisyo sa pamamagitan ng pag-aayos ng kwarto, pagtakbo, paglalaro ng alagang hayop, paglangoy, pagsayaw, o paggawa ng push-ups at sit-ups. Panglima, i-release ang physical tension. Kapag stressed ka, ang mga kalamnan mo ay nagiging tense. Ang pagtanggal ng tension ay makakatulong sa iyong utak at katawan na maging kalmado. Pwede kang mag-stretch, tensing at i-relax ng mga muscles, magmasahe ng leeg o balikat, maligo sa mainit na tubig o gawin ang yoga. Pang-anim, magkaroon ng positibong pag-iisip. Ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay makakatulong sa iyo na makayanan ang stress. Kapag stressed, nagiging negative ang iyong mga iniisip. Palitan ang mga negative na iniisip ng positibo, tulad ng malakas ako, kaya ko ito, maglakad muna ako, o may magandang mangyayari. Pwede ka ring mag-isip ng mga bagay na iyong pinasasalamatan. Pangpito, maging organisado. Ang kakulangan sa organisasyon at kalat ay nauugnay sa mataas na stress. Para maging organisado, panatilihing malinis ang iyong kwarto at lugar ng trabaho. Gumamit ng to-do list, isulat ang mga gawain sa isang journal o gumamit ng planner. Magtakda ng alarm o mga paalala o isulat ang mga paalala sa isang wall calendar. Pangwalo, mga paraan para mag-relax. Ang mga relaxation skills ay maganda para mag-reset ng utak mo kapag stressed. Pwede kang huminga ng malalim, pumikit at isipin ang isang tahimik na lugar, matulog ng saglit o magpahinga mula sa teknolohiya o social media. Isang mabilis na relaxation skill ay ang 3 minuto na mindful meditation. Huminga ng malalim at pakiramdaman ang mga bagay sa paligid. Pang-siyam, tumulong sa iba. Sabi sa mga pag-aaral, ang pagiging mabait at pagtulong sa iba ay makakatulong sa pamamahala ng stress. Pwede kang magbigay ng papuri, magbukas ng pinto para sa iba, tumulong sa nangangailangan o maglinis sa bahay o paaralan ng walang utos. Kung nahihirapan kang pamahalaan ng stress, magsimula sa maliit na hakbang sa pamamagitan ng pag-practice ng isa o higit pang mga paraan ng pamamahala ng stress araw-araw. Kung labis ang stress at wala nang tumutulong, huwag matakot humingi ng tulong sa magulang, guro, school counselor, or therapist.